kapurihan ng ating Panginoon, tayo po'y lumapit sa kanyang banal na trono. Let us come to Him with an open heart as we wait. Let us worship Him in spirit and in truth. Here I am waiting, abide in me, I pray. And here I am longing for you. And hide me in your love, and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Here I am waiting. Here I am waiting. Oh, abide in me, I pray. Here I am longing. Here I am longing for you. And hide me in your love. Oh, bring me to my knees. May I know Jesus more and more.
God. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Sa hapong ito, Lord God, na itinalaga mo po, Panginoon. Tunay na, Lord God, na ito ay ang araw ng pagsamba. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang nagdadala po, Panginoon, ng mga kaluluwa sa lugar na to. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa dinako mo kami sa iyong templo upang ikaw, Lord God, ay papurihan, pasalamatan, Lord, sa iyong kabutihan at walang hanggang pagmamahal at katapatan sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, dalayan ko, Lord God, Panginoon, na kayo ang mag-take over, Panginoon, sa iyong gawain. We ask, Panginoon, your Holy Spirit, Panginoon, to move, na siyang bumaba po, Panginoon, kumilos at gumalaw sa aming mga buhay. Lord, sa aming pagsamba, likhaan mo kami po, Panginoon, ng pusong punong-puno ng kagalakan, punong-puno po, Panginoon, excited, sapagkat po, Panginoon, ito naman talaga, Lord, ang dahilan na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, Lord, bilang mga tao po, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming sala, sa lahat ng aming pagkakamali, maging ng aming pagkukulang, at inaamin namin, Lord God, ito, na kami, Panginoon, Lord God, ay nagkulang sa iyong harapan. Kaya naman sa oras na ito, Ama, tulungan mo kami po, Panginoon, na ang iyong pagsama at pagkilos, Lord, ng iyong Santong Espiritong Banal, ang siyang sumakop sa aming mga puso, ang siyang sumakop sa aming mga isipan, at ikaw lamang, Lord, ang maitaas, ikaw lamang, Lord, ang mapurihan, ikaw lamang ang madakila at mabigyan ng karangalan sa templong ito, sa lugar na to, sa bahay panambahan, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, prepare our hearts, Panginoon, na kung saan, Lord God, malaya kang makakilos, malaya pa, Panginoon, kami makapakinig ng iyong buhay at banal na salita. Kaya, Lord, i-bless mo ang aming pastor. Sa buhay po, Panginoon, ni Pastor Peter Obiena, ang Diyos, Lord, ang magkakaloob sa kanya ng karunungan, maging ng kapuspusan, Panginoon. Tulungan mo rin siya, Panginoon, na ang kaliwanagan at kalayaan po, Panginoon, ang siyang maihayag sa kalagitnaan. At Lord, pagkatapos ng amin itong mapakinggan, magbibigay ito sa amin ng kalakasan, maging kagamit-gamit ito sa aming mga buhay, pang araw-araw. Kaya Lord, maraming salamat muli. Minsan pa, Lord God, na selyuhan mo, balutan mo ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang apat na sulok ng lugar na to at anumang gawa ng kaaway. Ikaw, Espiritu ng mga pag-aalinlangan, maging ang mga problema, kabigatan, out in the name of Jesus. Wala kang puwang sa lugar na to. Sinasauta kita in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya naman, Lord, paghariin mo po, Panginoon, ang kapuspusan, ang kagalakan at paghahari ng banal na Espiritu sa lugar na to. Kaya, Panginoon, dinideklara namin, Lord God, ang katagumpayan at kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo, Ama, binabalik namin ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Tuloy po natin papurihan ng ating Panginoon. Let us declare that the joy of the Lord is our strength. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe, 'cause you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord
are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Let it rise up, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limits, overflowing. Holy Spirit, so let it rise up, let it rise up like a river, overflowing, Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limits, overflowing. Holy Spirit. Oh, 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 oh. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Lumakat po natin Panginoon. For the promises you've kept and every need you've met, Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
wash me clean. For the wrongs they redeem. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hands has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend we have. What a friend we have in Jesus. Never know another like it. Never know another like it. Oh Jesus, come on and sing. For every morning, for every open door, and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for have you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. And I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been. What a friend you have been. What a friend.
you have been so good to me. I gotta get believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. I gotta get believe how you love me. What a friend you have been. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When my life lay down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin sa banal na kasulatan, sinasabi po rito, that's why I'm telling you to stop worrying about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Life is more than food, isn't it? And the body more than clothing. Verse 26, look at the birds in the sky. They don't plant or harvest or gather food into barns, and yet your heavenly Father feeds them. You are more valuable than they are, aren't you? Verse 27, can any of you add a single hour to the length of your life by worrying? Verse 28, and why do you worry about clothes? Consider the lilies in the field and how they grow. They don't work or spin yarn. Verse 29, but I tell you that not even Solomon in all of his splendor was clothed like one of them. Now if that is the way God clothes the grass in the field, which is alive today and thrown into an oven tomorrow, won't He clothe you much better, you who have a little faith? Verse 31, so don't ever worry by saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? Because it is the unbelievers who are eager for all those things. Surely your heavenly Father knows that you need all of them. Verse 33, but first be concerned about God's kingdom and His righteousness, and all of these things will be provided
for you as well. In verse 34, so never worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Stop worrying. So this praise is a logical conclusion to Jesus' previous teachings about serving God and the dangers of serving money. Last Sunday ay narinig po natin ang katuruan patungkol sa paano tayo pumili. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. And this is how God ay patuloy na pinapaalala niya sa bawat isa na kung saan tayo po ay magkaroon ng tamang pagpili, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Kaya nga, sa buhay natin ay binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang salita na sa verse 25 ay, that's why I'm telling you to stop worrying about your life. So sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa sa inyong mga buhay. Pero ang tao ay punong-puno ng kabalisahan sa kanyang buhay. Tama po ba? Araw-araw yan. Minu-minuto, oras-oras, ay nag-aalala ang tao. Pero maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon, stop worrying about your life. Life is more than food. Life is more than yung ating iinumin. Life is more than material things. Kaya nga, pagka tinignan natin dito, sinabi ng ating Panginoon, stop worrying about your life. So ang ating Panginoon ay nagsasabi, at maliwanag na sinabi rin ng John 10:10, sabi niya, I have come so that they may have life and may have it abundantly. So, very clear ang ating Panginoon, He is more concerned sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Naparito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Jesus, however, came to give abundant, meaningful, and full life to those who believe in Him. Ibig sabihin, lahat ng mga sumampalataya sa Kanya ay sasapatin ng ating Panginoon. They may have abundant life, they may have a meaningful life, they may have a full life, satisfied life to those who believe in Christ Jesus. Kaya dito, why are you worrying? Bakit tayo mag-aalala sa ating mga buhay? Kung sinabi ng ating Panginoon, I came, I come, I have come so that they may have life. So ibig sabihin, bakit tayo mag-aalala? Meron bang magagawa yung pag-aalala natin sa ating buhay? Sinasabi ng Matthew 6:27, sabi ng ating Panginoon, can any of you add a single hour to the length of your life by worrying? Kaya bang dagdagan yan? Sige nga, mag-alala ka ng mag-alala. Kaya bang dugtungan ng pag-aalala mo ang iyong buhay? Alam ng Panginoon kung ano ang pwedeng mangyari sa isang tao kapag siya ay laging nag-aalala sa buhay. Sa buhay na ito. Alam ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, stop worrying about your life. Sabihin nyo sa katabi nyo, stop worrying, sister. Amen po ba? So worrying shows of being unbelievers. Kapag ikaw ay mabalisang tao, sabihin, ikaw ay
taong walang pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:31 hanggang 32, so don't ever worry by saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? Minsan ang tao kumakain pa lang ng umaga, pagdating ng ano kayang kakainin natin sa tanghali? Iniisip na kagad yung tanghali, hindi pa tapos kumain ng umaga. Tama po ba? Hello? Masyadong advance ang isip na mag-isip para doon sa susunod. Kaya mo muna, enjoy mo muna yung present. Kaya nga sinasabi rito, sa verse 32, because it is the unbelievers who are eager for all those things. Yung mga hentil, yung mga hindi mananampalataya, sila yung mahilig mag-isip ng mga bagay na ito. Laging nag-aalala. So ang tanong, are you unbeliever? So sinasabi ng Panginoon, tayo ay mga believers. Pero kung tayo ay mga believers, maniwala ka. Sinasabi rito, surely your heavenly Father knows that you need, all of them. Lahat ng kailangan natin, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo ngayon. Amen po ba? Alam ng Diyos kung anong kailangan mo sa susunod na araw. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo sa susunod na linggo. So why worry? Bakit tayo mag-aalala? Kaya nga po, tingnan po ninyo yung illustration ko dyan. Ang gwapo, no? Naka-necktie pa man din. Parang ako naka-necktie. So, worry person or worry people are unhappy people. Untidy. Marahil hindi na naniligo yan. Kasi wala nang ginawa kundi mag-isip na mag-isip. Nasa sulok. Hindi na makapaglinis ng bahay kasi nag-aalala. Di ba? Uneasy. Parang, hindi siya mapakali. Wala siyang hindi relax eh. At the same time, unworthy before the sight of the Lord. And even unrighteous. Kasi bakit? Isip ka ng isip kung ano yung ano mo. Susunod na kabanata ng buhay. Ikaw ba, alam mo ba ang susunod na kabanata? Hindi natin alam. Only God knows about our life. Amen po ba? Kaya nga, why worry? Bakit tayo mag-worry? Kaya nga, tignan nyo, worrying has significant negative effects in our emotional, in our physical, in our mental, and even spiritual. Merong effect yan kapag ikaw ay taong balisang-balisa. Gusto niyo po bang maging kamukha nitong nandito sa illustration ko? Lumalaki yung mata. Lumiliit yung muka. Lalaki ang butas ng ilong mo. So tingnan po natin kung ano ang mga makikita po natin when we are emotionally affected. Emotional effect. Ano po ba ito? Kapag ka tayo, when we are worrying, emotional effect. Ano po ba ito? Number 1, restlessness and tension. Number 2, emotional exhaustion. Number 3, heightened sensitivity. And number 4, interference with daily life. So tingnan nyo, kapag emotionally
tayo ay affected pagdating sa ating worriness. Laging nagwo-worry, restlessness and tension. Tensyonado palagi. Walang kapahingahan yung ating damdamin. Amen? You may feel constantly on edge, irritable, or restless. Laging irritable ang isang tao. Masyadong irritable yan palagi. Kapag worry ang isang tao. Kaya, mapapansin natin ang isang taong laging nag-aalala, irritable yan. Kaya huwag kayong magdidikit sa taong balisa. Irritable yan. Mainit palagi ulo niyan. Emotional exhaustion. Ibig sabihin, the constant mental effort of worrying can leave you feeling drained and tired. Exhausted ka na eh. Alam nyo ba yung pagod na ako? Ayoko na. Nakakita na ba kayo ng taong pagod na? Ang taong pagod na, ayaw nang mabuhay niyan. Kasi exhausted na siya eh. At yung taong emotionally affected, sensitive po yan. Heightened sensitivity. Excessive worriers may become overly sensitive to perceive threats or their environment. Sensitive yan. Masyadong balat sibuyas yan. Kapag ikaw ay affected emotionally pagdating sa pagiging worry. And next, interference with daily life. Worry can make it difficult to concentrate at work or school, affect relationship, and interfere with daily routine. Tingnan ninyo, hindi makapag-focus, hindi makapag-concentrate ang isang tao araw-araw kasi yung kanyang emotion ay, irritable, uneasy, sensitive. Yan yung makikita po natin. Hindi yan makapag-focus sa araw-araw na ginagawa niya. Kasi yung kanyang damdamin. Pagdating naman po sa ating mga pisikal, ano ang nagiging epekto nito kapag ikaw at ako ay nababalisa palagi? Number 1 is cardiovascular changes. Number 2, gastrointestinal issues. Number 3, headaches and muscles tension. And number 4, sleep problems. Tingnan nyo, pag ikaw ay physically affected dahil sa pagiging worrying person, magkakaroon tayo ng cardiovascular issues. Kaya dito, yung ating puso, bug. Madaling magalit yan. At pag madaling magalit, laging nagagalit, lumalapot ang dugo niyan. Kaya naapektuhan yung ating maraming namamatay dahil sa pagiging balisa. Kasi nagkakaroon ng cardiac arrest. Kasi balisang-balisa yan. Kaya, huwag kayong mabalisa. Alam ng Panginoon yan, bakit sinasabi niyang huwag kayong mabalisa? Kasi makakaapekto sa physical condition natin. Sabi niya rito, yung palpitation, ang bilis ng pitik ng lalo na kapag nandyan na po yung yung si Billy tsaka si Judith. Naku, araw na ng bug. Baka hindi na tug. Hindi na ganun yung tug, gumaganon na yung mo. Aatakihin ka na. Gastrointestinal issues. Kapag ang isang tao ay balisa, may tendency hindi ka kakain.
Kaya nga, nagkakaroon ng problema sa stomach. Sabi rito, you might experience stomach upset, nausea, or digestive problems. Kaya mapapansin nyo kapag balisa ang isang tao, hindi mo malaman kung matatai ka. Oh, totoo yun. Tapos nagtatai ka. Kaya minsan yung iba kala nila, nagtatai sila, iinom sila ng hindi nila alam balisa sila. Amen? Wala ka naman nakain. Kaya tignan ninyo, nakaka-apekto sa ating mga physical na katawan. Headache and muscle tension. Pagka ikaw ay worry person, ang sakit ng katawan. Tama? Ang sakit ng ulo. Parang, ang bigat ng katawan mo. Hindi ka makakilos. Wala kang magawa. Kasi worry ka eh. Tama? Nagwo-worry tayo eh. Kaya, tignan nyo malaki ang magiging effect nito sa katawan natin. Kaya unhappy siya. Pero yung taong masaya, lumalakas lagi yan. Pero kapag nagwo-worry ka, manghihina katawan mo kasi masakit ang ulo. Masakit ang katawan, ang buong katawan. Sleep problem. Tingnan mo kapag kulang ka na sa tulog, sa tingin nyo hindi sasakit ang katawan mo? Sa tingin nyo hindi sasakit ang ulo mo? Kasi hindi ka makatulog eh. Isip ka ng isip ka ng isip. Naku, paano kaya? Kaya. Hanggang sa ikaw ay talagang madrain. So sabi rito, worry can make it difficult to fall asleep or stay asleep, leading to insomnia. Kaya yung mga taong mahilig mag-alala, ito yung mga taong hindi magkatulog. Pero yung taong masaya, masandal lang tulog. Walang iniisip walang iniintindi. Okay? So, maraming pwedeng mangyari kapag tayo ay nag-aalala sa ating buhay. Kaya maliwanag ang Panginoon, stop worrying. Kasi alam niya Mental effect. Ano naman ang nagiging epekto nito sa ating mental? Number 1, difficulty concentrating, impaired decision making, and problem-solving difficulties. Ano po yung sinasabi rito? Difficulty concentrating. Excessive worry can make it hard to focus on tasks or other thoughts, making concentration a challenge. So pagdating po dun sa mga bagay na mga challenge sa buhay, diyan minsan, parang ang hirap makapag-concentrate ng taong balisa. Yung kanyang isip ang hirap niyang makapag-focus sa kanyang gagawin. Kasi bakit? Nakatutok siya dun sa kanyang pagiging worry. He is very much worrying about life. Brothers and sisters, wala kang gagawin mo kapag ikaw ay balisang-balisa. Maapektuhan po yung ating mental. Impaired decision making. Wala tayong magiging tamang desisyon o talagang direct na talagang tumpak na desisyon kapag tayo ay balisa. Kasi affected yung ating mental. Worrying can reduce blood flow to the frontal cortex, impairing cognitive function and making it harder to make decision. Mahirap mag-isip kapag ikaw ay balisa. Wala siyang tumpak na kung ano yung tamang magiging desisyon natin pagdating po sa kabalisahan tayo. Pag tayo ay balisang-balisa. Problem solving.
Wala kang masusolusyonan problema kapag balisa ka. Hello? Kasi sinabi ng Panginoon kaya mo bang dagdagan ang iyong buhay ng isang araw kapag ikaw ay balisa? Sabi niya, hayaan mo yung problema, mamoblema sa kanyang problema. Huwag ka nang mag-isip pa ng anong bagay na hindi mo magagawa. Hayaan mong magtiwala ka sa Panginoon. Kaya nga dito, masyadong nahihirapan o pinahihirapan natin yung ating mga sarili pagdating sa kabalisahan. Bakit kailangan mong mabalisa? Gayong sinabi na naman ng ating Panginoon, ano pa yung iisipin mo? Amen po ba? Iniisip mo, eto yung kaya mong gawin, pero ang totoo niya, hindi mo naman magawa. Kasi bakit? Isip ka ng isip ka ng isip, isip. Tandaan ninyo, ang isip po natin, eto lang. Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, ang Diyos ay mas mataas kaysa sa ating kaisipan. Ang kaalaman niya ay mas mataas kaysa kaalaman natin. Kaya kung tayo ay mababalisa, sinabi ng Panginoon, stop worrying. Huwag ka nang mabalisa. Wala kang masosolve na problema kapag balisang-balisa ka. And lastly, spiritual. Nakakaapekto rin ito ng ating spiritual na pamumuhay kapag tayo'y nababalisa at nagpapakita ng tinatawag na lack of faith. Ibig sabihin yan, hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka na sa sarili mo. Nagtitiwala ka na doon sa magagawa mo. Kasi nag-aalala ka Naku, naku natin. Wala na. Lack of faith. Nawala na yung pagtitiwala mo sa Diyos kapag ikaw ay nababalisa. And number 2, lack of prayer. Hindi yan makapanalangin ng tama. Kasi wala nang kaliwanagan yung kanyang kaisipan. Kasi sabi ng Bible, dapat maging maliwanag yung isip natin upang makapanalangin tayo ng tama. Paano ka makakapanalangin ng tama kung ikaw ay magulo ang isip mo? Kaya pagdating ng kabalisahan, nakakaapekto ito sa ating spiritual. Hindi yan makapanalangin ng tama. Lack of maturity. Ang taong balisa, laging nababalisa, hindi yan lumalago. Mabagal ang kanyang paglago spiritual. Kasi bakit? Hindi siya nagtitiwala sa Diyos, sa sarili niya. And lastly, lack of impact. Walang impact yan sa tao. Alam niyo po ba kung anong magiging impact? Negative impact. Kasi hindi mo maisishare si Christ kung ano ang ginagawa niyang mabuti sa buhay natin kapag ikaw ay taong mabalisang tao. Wala tayong impact sa kapwa. Amen po ba? Paano mo sasabihin sa tao, God is good? Hello? Ngayong ikaw, iniisip mo, mabuti ba ang Diyos sa akin? Yes, God is good. Huwag kang mabalisa. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng kailangan natin, alam ng Diyos yan Never in our life na tayo ay mabalisa. Ngayon, tingnan po ninyo, yung consequences, long-term consequences nito kapag ikaw ay nagpatuloy na mabalisa, maaaring mangyari ito sa iyo. Una, increased risk for other conditions. Pag tayo ay nagkaroon ng tinatawag na chronic worrying and anxiety disorders, increase the risk of developing depression. Kaya doon pumapasok na nadidepress ng isang tao. Pag ang isang tao na depressed na, magkakaroon na ng oppression. Pagka ang isang tao nagkaroon ng oppression,
magkakaroon ng obsession. At doon na siya magkakaroon ng pag wala na siya sa katinuan. Kasi bakit? Nakubkob na siya ng problema niya. Hindi ko na kaya. Sasabihin niya, hindi ko kayang tanggapin. Di ba? Pangalawa, harmful coping mechanism. Minsan, ito yung mga gagawin ng taong sobrang balisa. Pwede siyang magkaroon ng tinatawag na yung lifestyle habit niya ay kumain ng kumain. Kapag ang isang tao balisa, kakain ng kakain yan. Di ba? Nakakita na ba kayo ng taong walang ginawa kundi kumain ng kumain? Sabi niya, pagka balisa ako, kain ako ng kain. O yung iba naman, pag balisa, walang kain. Tulog ng tulog. Oh, nakakita na kayo ng tulog? Kasi wala na magawa eh. Tutulog ko na lang to. Tulog ng tulog. Puyat. Kain ng kain. Payat. Kasi meron na siyang disorder eh. Anxiety disorder. So, tingnan po ninyo, yung iba naman, dinadaan naman sa pag-inom ng alak. Or, drugs. Kasi balisa eh. Amen po ba? Totoo ba yung sinasabi rito? Kaya ang ating Panginoon ay nag-warning sa atin, nagbibigay ng command, stop worrying. Makakaapekto ng labis sa buhay natin kapag tayo ay nag-worry. Ngayon sabi ng Panginoon, ano yung solusyon para ma-overcome natin yung pagkabalisa? Tandaan po ninyo, hindi natin ma-overcome yan sa sarili nating pamamaraan. Pero kapag inalaw mo ang Diyos na maghari sa ating mga buhay, tandaan po ninyo, sabi po ng Matthew 6:33, sinabi ng ating Panginoon, but seek ye first His kingdom. Pag sumikapan natin na tayo'y pagharian ng Diyos, ibig sabihin, hayaan natin na maghari ang Diyos sa ating isip, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, upang sa gayon ang ating espiritual na pamumuhay ay tumaas yung level at sa gayon ay magtagumpay tayo anuman ang mga pangangailangan sa buhay. Amen po ba? Yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban, pag sumikapan natin na gawin sa buhay natin. Sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Yung mga taong nagsusumikap na pagharian ng Diyos, yung mga taong nagsusumikap masunod ang kalooban ng Diyos, yun yung mga taong hindi pinagkukulang ng Diyos. Amen po ba? Hello? Parang wala akong masaya sa inyo Ayaw niyong pagharian kayo ng Diyos? Ang lulungkot ninyo Hello? Pagsumikapan natin. Ang Diyos ay may ginagawa na, may part po tayo. Pagsumikapan po natin. Stop worrying, instead allow God na siya ay maghari sa ating mga buhay. So sabi ng Panginoon, sa verse 25, stop worrying. Sabi niya about your life. Pagdating po sa verse 34, sa last verse, ay binanggit niya, so never worry. Sabi niya, never worry. Kanina, stop worrying. Pagdating sa 34, so never worry about tomorrow. Huwag mong intindihin yung bukas. Sabi niya, because tomorrow will worry about itself. Sapat na sa isang araw yung problemang yan.
Hayaan mo ang problema sa kanyang problema. Kasi bakit? Mamumblema ka sa iyong face. Papangit ka. Gusto niyo po bang pumangit? Oo. Yung taong hindi namumblema, maganda. Tingnan niyo yung katabi niyo. Maganda po ba? Yan. Kasi bakit? Masaya ang buhay. So tingnan po ninyo, in conclusion, sa pagwawakas ay sinabi ng ating Panginoon sa John 14:1. Sinabi ni Christ, "Don't let your hearts be troubled." Uulitin ko po ulit. Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung gusto mong ikaw ay makalaya sa kabalisahan, stop worrying, never worrying in our life. Amen? Believe in God. Believe in our Lord Jesus Christ. Anuman ang iyong pangangailangan ngayon, anuman ang iyong pagsubok ngayon, anuman ang iyong kinakaharap ngayon, start to trust the living God. Sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, believe in God. Amen? So sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. So anuman yung inyong kabalisahan, simulan mong magtiwala sa Panginoon. Huwag kang matakot. Amen po ba? Huwag mong katakutan yung buhay. Sa susunod na araw, magtiwala tayo sa Panginoon. So habang tayo po ay umaawit ng isang awit, sabi dun sa awit, "You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, fill my cup. You are my all in all." Ulitin po natin, you are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Is your name. Oh, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Muli po, sabihin po natin sa Panginoon, you are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in. Sabihin po natin, Jesus. Let us declare it by faith. Jesus, Lamb of God.
Panginoon, Ikaw ang aming lakas sa panahon na kami nanghihina. Sa panahon na kami bumabagsak, Ikaw ang siyang patuloy na bumubuhat sa amin. Panginoon, alam mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa mga oras po ito. Kapatid, sa oras na ito, God knows your life. God knows your condition. God knows your situation. Habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, put your trust in the Lord. Patuloy kang magtiwala sa ating Panginoon. At siya lamang ang ating pagtiwalaan sa ating buhay. Hayaan mong sa oras na ito, minsan pa'y aawit tayo ng isang awit ng pagdideklara that in Christ alone, we place our trust. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be set on me, my source of strength, my source of hope, it's Christ alone. Sing it once again. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be set on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Lord, salamat Panginoon. You are all in our life. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa buhay po namin. We live, we move, we exist because of you. Why we worry about our life for tomorrow if you are the source of everything? Right now, Lord, salamat Panginoon sa iyong mga paalala that we will stop worrying at all. So we never worrying at all because you are the God who gives all these things in our life. Kapatid, sa oras na ito, tanggapin mo ang masaganang pagpapala mula sa Panginoon. Yes, Lord, we thank you so much, oh God, na kinatagpo mo na ang iyong mga anak. Kaya hayaan mo, Panginoon, magpatuloy ang bawat isa ng may kalakasan, may katatagan, may pananampalataya, may paglago, at patuloy, O Diyos, nananangan at nagtitiwala lamang sa iyong magagawa. Lord, alisin mo, Panginoon, ang pagtitiwala sa sarili po naming lakas. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Panginoon, salamat po. Ikaw, O Diyos, ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nakakakita sa lahat ng mga bagay sa buhay po namin na kailangan po namin. Kaya salamat, O Diyos. Purihin ka, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salihan po natin ang kabuti ng ating Panginoon. Ako'y nananalig. Galawan po natin ating mga kamay. Purihin kay Yahweh. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan pa man. Purihin kay Yahweh sa iyong kabutihan. Pag-ibig mo'y tapat, tapat kailan pa man. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, o aming Diyos,
nananalig sa'yo. Manahan ka Sa buhay ko, taas kita, Panginoon. Purihin ka, minsan pa, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Sa iyong kabutihan, kabutihan, pag-ibig niya'y tapat. Pag-ibig mo'y tapat. tapat kailan O minsan pa, purihin ka, Yahweh. Sa iyong kabutihan, pag-ibig mo'y tapat. Pag-ibig mo'y tapat. tapat kailan Sabay-sabay po tayo, purihin ka, purihin ka, Panginoon. sambahin ka, O aming Diyos, nananalig sa'yo. manahan ka Sa buhay ko, tataas o kita, Panginoon. Purihin ka, ako'y nananalig. Ako ay nananalig, ako ay nananalig, Ate po, ideklara na tayo nananalig ako ay nananalig sa'yo.